forward to dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Ganong unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun. Sa akin, love kasi hindi, medyo malayo kay Juanito. So Juanito kasi talagang, alam mo, sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more of mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to. At mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past. And excited sa future, yun na lang. So, ganoon ako din sa tao. Same thing with me. I think ibang-iba. Kasi masasabi mo, yung mga tao ng unang panahon, kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka, siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo ng sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So, si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya. Basta may paglaban yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. You know, I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae. And re-respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang naghihintay para sa akin. Sorry. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadia. Hello guys. Ang question ko kasi, sa ngayon pa lang, sobrang ingay na ng online. Kasi sa maraming followers itong kwentong ito talaga. So napakaingay na. Ang question ko lang sa cast is that dun sa mga followers ng kwento ito, yung original na kwento, ano yung may papangako ninyo para masabi nyo na maibibigay ninyo yung, mabibigyan nyo ng justice, yung characters that you are portraying right now sa kwentong ito, which is napakahalaga sa libo-libo, or I think million nga na followers online. Yeah. First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, di ba? So, parehas yun. Yun ang masasabi ko. Ako na nagsasalita para sa prod, and based naman sa mga ako, as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project. Medyo tumututok din ako from the book or hanggang sa script, hanggang doon sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan na namin basta-basta yung trabaho na yun. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalo-lalo na mula sa sulat ng Papa Pilipino. Salamat. Yeah, actually yun naman yung unang-unang sabi ng production. Magiging loyal kami, and you know, we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung anong mga nakasulat sa libro. And at the same time, you know, as an artist, your goal is to give justice to the role. You know, to give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka-50 pages ka ng sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that, but it's really in the preparation. You know, you're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And you know, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat ng makakain namin. Just you know, para you know, acting this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best.
So, yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakaya namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times. And I have read the script a lot of times. And I make sure na same na same. And wala pong binago. Binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the character so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po. Okay, salamat guys. Second question ko kay Miss Lia. Kasi itong story dito, yung material, yun nga, babalik siya sa history, babalik siya sa nakaraan. Mas marami siyang about history. Sa tingin mo, ano yung magic nung story na to? Bakit minamahal siya nung Gen Z, nung Alpha generation? Kahit parang more on history yung kwento nito. Una-una sa lahat, sa palagay ko po, nailagay ko ng mga mambabasa yung sarili nila sa character. Naramdaman ko nila na parang sila si Carmela, na nagmula sa modern world as a Gen Z, na napunta sa nakaraan. Yung journey na kung saan wala siyang pakialam sa history. Tapos, na-witness niya lahat ng paghihirap nila, yung mga taong nakakapi, yung mga walang, hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkaroon siya ng connection at pagmamahal sa kanila at awa. Yun po yung character development na importante sa isang nobela. Kailangan meron siyang natutunan, kailangan meron siyang babaguling aral na habang buhay niya pong dadalhin at pasasalamatan. At yung journey ko na I Love You Since 1892, nararamdaman ko po, tumatak talaga sa puso ng mga magbabasa. Dahil sinamahan ko nila si Carmela sa kwento. Naranasan ko nilang umiyak, nasaktan, magmahal at mabigo. Iyon po yung isa sa pinakamagandang bagay na pinagpapasalamat ko dahil nagkaroon po kami ng connection mula sa isang lugar. Last na lang kay Direk. Direk, magiging successful itong story ng 1892 kasi kadalasan sa mga serye na katulad dito na una, nagbabato siya sa libro. Pag naging successful, parang humihiwalay o bumibitaw siya sa mga susunod na sabihin natin season. May plano ba na ganito? Or paano ba yung atake nito? Kung super successful, hihingan pa ng gusto pa dugtungan yung kwento, meron na ba kayo plano? Sana masasagot ko yan, kaya lang wala akong information about that. Wala akong alam. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang gagawin namin ay ito at pinag-uhusayan namin lahat. Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo Tayo yon. Iba yon sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-iba ang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development, ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi, yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun And that is strictly personal at kanya lang yon. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892.
Okay, thank you, Direk.